So what's up mga kumagain, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, so itong battle na re-review natin ngayon is syempre galing pa rin sa Motus. Request to ni B-Mark. So shoutout sa'yo B-Mark. Ito yung Senseiya versus Kulas, no? So base kay B-Mark, nag-comment siya dun sa, alam ko yung comment niya na to is yung dun sa ano Supremo versus Senseiya, yun ata yun. I don't know, di ko naman masyado matandaan, pero nilagay ko siya as 2025 battle review na lang kasi naging siksik nga yung November, December natin. Sabi ni B-Mark dun is kakaibang Senseiya daw yung nag-perform dito, based dun sa laban niya kay Supremo. Di ko alam kung kay Supremo yun, di ko na kasi masyado matandaan. Pero ayun, tignan natin tignan natin yung improvement kung meron. Then kay Kulas naman, first time ko siya makapanood, I think, no? So dahil sa sinabi ni B-Mark na kakaibang Senseiya daw yung nag-perform dito, so I'm expecting sa malaking improvement ni Senseiya. So props kay Senseiya dun sa first na review ko sa kanya, no? Siguro nagkaroon lang ng konting, sa pagkakalam ko nagkaroon siya ng konting stutter ata, I don't know, hindi ko na matandaan. So yun, shoutout B-Mark, sana mapanood mo, sana nasa channel ka pa rin, and sana magustuhan mo yung review na to. So game, Senseiya versus Kulas, game. Si Kulas, unang banat kay Senseiya, Maligtana 3, pakinggan natin. Tinalo kami ng Supremo, pero ang insultong... Ayun, di ba? Kasi tama nga, si Supremo nga yung unang battle na review ko siya. Nakakatawa, binigyan kanya ng bawi dito sa Motus, pero palpakan tang ina ka. Disappointed sa'yo si M-Side, kaya andalang kanya kung isang pa. Puta, tinalo ka na ng Bonifacio, nagka-red flag ka pa sa kanya. Pero kumusta, Mr. All-Time Wannabe? Mula kay Poison, nagpaka-GL tong tamod ni Tipsy Dipwes. Kahit na Christian ako, pasensya, di ako believe dyan sa Trinity. O Trinity, ulul, train of thought mo yung mukha mo. Train of thought mo yung mukha mo. Puta, proud kayo sa stilong nag-insulto sa sarili nyong amo, di ba, Sight? Di na yan para itangge. Kulas sa train of thought, ba't inadapt mo pa kasi? Pero sige, total sinagot na yun ni Repa. Siya'y mala-GL lang daw dahil sa mga bago niyang tema, bagong konsepto. Pakulo, mga bago, puta mema, talagang babago yung konsepto kung na-recycle mo yung ideya. Speaking of recycle, ginamit mo yung I-minute line ni M-Side, sabay credits mo sa kanya. Yung Yamashita verse ni Nego, ni-recycle ng tanga. Pati yung time machine ni Tipsy, ginagamit pa din niya. Kumbaga ang susi sa tagumpay niya ay ang keyword ng iba. Ganun ba yun? Okay. Tagalawang pambanban. Ganda nun. Pero at least deserve mo yung key. Ganda nun. Keyword ng galing, ayos yun. Yung time machine ni Tipsy, ginagamit pa din niya. Kumbaga ang susi sa tagumpay niya ay ang keyword ng iba. Ganun ba yun? Ayos. Tagalawang pambanban. Pero at least deserve mo yung chemo. Total, cancer ka naman. Panggagaya ang naging tactics ng coach ng kanyang balatan. Puta, bumaba silang sa iba. Well, din na yan bago basta bataan. Ano ba naman? Ano ba naman? Di ka ba naiinsulto, Chong? Pati si Jabo, ginaya neto nung ginawa niya rin maghapon. Proud na nag-Japanese ang puta, pinaglakad nga kayo ng mga yun. Okay. Wag mo akong yayabangan ng translated na pagja-Japanese mo. Kasi ako di man ako Hapon, tulibang klase pa rin lahi ko. Ano kung di man ako Hapon, makahapon naman sa akin to. Kasi ano bang bago papakita mo sa amin? Bukod sa idadamay mo sila Atong sa tikukumpara mo sa akin. O baka mag-i-spit ka gamit dialekto namin. O baka magchuchoka na lang dahil na-predict ko yung angle. Kung sa bagay, gets na yan. Nice. Ba't ko pa ipipredict kung wala naman talagang aasahan dyan? Kasi real talk lang. Tamod ka ni Atong sa antonym. Yung mga presence yung nasa stage, pero yung mga punto nag-hide and seek, puro kayo galaxies, science. Mga bara na pang overthink, putalipanan na yung mga tulad yun ng mga Google specialist, mga tanga.
Pare-pareho lang kayo. Oo, damay pero rekta pa rin yung tirang binato. Kasi yung kasiraan nila sa battle ay applicable sa'yo. Kasi tanginan to, lahat ng battles ang boring. Kung naging hayop ka lang hayop ka, di ka pwede maging dolphin. Kung pwede maging dolphin, ikaw yung tipo ng kainuman na nakaka-OP. Napakahirap mo intindihin na parang Nozomi. Kasi real shit. Nakakatanga ka. Sa mga battles mo si Kenji, doon ko lang nakitang dinakanganga. Di ka kinakagat sa mongkos kasi ang cringe mo magprepara. Di ka mayaman sa kaalaman, sadyang rich ka lang talaga. Kaya sige na, ikaw na tumira. Pakita mong mali ako. Ilabas mo na yung bago na kulas. Yung bago na bano. Patunayan mong deserve mo pa rin yung spot na dala mo. But if you can still be rich kulas, last call mo na to. At last, di ba last battle mo si Jabo? Naku, mali ka dyan, Mangmang. Kasi yung huling laban mo sa ligang to'y nagaganap pa lang. Okay. Una sa lahat, malinis na performance galing kay Senseiya. Pangalawa, gusto ko yung mga references na ginamit niya. Although first time ko mapapanood si Kulas, pero para sa akin, ang ganda ng mga references, ang ganda ng mga angles na nagamit niya. Nagamit niya 'yon ng convincing para sa akin, lalo na yung hindi ko alam kung anong style kung anong merong style si Kulas pero bin-breakdown niya ng konti 'di ba? Na yung style nga is parang Tipsy D, GL, 'di ba? May yung train of thought nga ginagamit. So nagustuhan ko yung pagkakagamit niya nun, pagkakalatag niya nun. Pangatlo, una, malinis na performance. Pangalawa, yung references, angles na ginamit niya, sobrang convincing nun para sa akin. Kaya para sa akin, tumatama yon. Pangatlo, maganda yung delivery ngayon ni Senseiya. May punto, may bigat sa bawat linya. Ramdam mo yung pinakapunto, ramdam mo yung pinakabigat. Kaya isa rin sa mahalagang factor sa performance is yung yung composure. So sobrang nagko-complement dun sa yung composure niya, kung paano niya i-deliver, 'di ba? Tapos yung convincing na angle na sa akin kasi is first time ko mapapanood si Kulas. So tignan natin kung, 'di ba? Ang galing ni, so shoutout kay B-Mark. Round 1 pa lang nakita ko na yung naging improvement ni Senseiya from his last battle na review ko. So sana rounds 2 and 3 maging consistent si Senseiya, pero sa round 1 lakas yun Pero hindi ko sinasabi na hindi beatable yun, no? Tama, na hindi kayang-kaya pa rin, no? First time ko mapanood si Kulas, pero kaya pa rin ni Kulas baliktarin yung battle na to. Siguro isang solid, dalawang solid, tatlong solid na haymaker lang kaya niyang tapatan or lagpasan yung performance ni Senseiya dito. So malinis lang, maganda lang yung pagkakalatag, maganda yung mga punto, maganda yung angles, reference na ginamit niya. Effective, pero hindi ko sinasabi na hindi matatalo yon ni Kulas, no? Pwede yung matalo. So depende kung paano lalatagan ni Kulas yung round na yon. Pero yun, pakinggan natin si Kulas sa round na to. So, game. Ikaw yung taga Bicol na hindi bumoto kay Lenny. Nung dahil sa ginto, napanood mo sa TikTok. Rider ka. Gold Bars Game! Christian, aka Senseiya, ang self-proclaimed rap messiah ng Bicol, na encounter sa Ligang Encuentro, binigyan lang ni M-Site ng salvation. At ngayon, dinala sa Promised Land para binyagan na nga rin. Pero mas mukha kang inakay ng kapwa mo, Christian, para rapture ang danasin. Para rapture ang danasin. Kaya, putang ina mo, nawala ka agad sa rapture. Ba naman yan? Game. Ano nga pala yung dulo nun?
para rapturean danasin, kaya sa langit tumabiyahe. Pinabilis yung termination. Oo, umpisa pa lang, katapusan na yung mensahe. Nasa Genesis yung Revelation. At ang Revelation, sa liga nila merong Lord Christ versus Christy. Yun ang banal na balagtasan. At ang propeta dun sa liga si Katana. Di ba nakakapunyeta yung eksena nung tema walang ya? Mga malarapido ang ginagamit si Kristo para makabenta sa madla. Pero Christian, alam mo bang mula nung may nagtawag ng all gods, mas dumalas na yung pangahamak natin sa iba't ibang relihiyon? Ganyang metawak! Kasi natatawa to sa Muslim na may business na pigiri. Tsaka iglesyang natatakan sa Betamax. Pero pag Katoliko daw, sumasamba sa kahoy, tahimikan si Christian. Pagpe-pray niya na lang daw, God bless. Kupal talaga. Pweh! Huwag kang magpaka-demonyo para masabing matibay sa napiling laro. Kasi kahit ba umuwi apoy ng impyerno, di yan mag-aalab kung ang meaning abo. Lahat dito, damay, walang preno. Brace yourself para sa sinisinta mo. At dapat handa ka makipagbangga ang pare ko dahil lahat sinasagasaan ng sining na to. Kaya i-make pagtanggol mo kung saan ka may believe, ay sundin mo ang utos, bro. Kasi Christian, kailan ka pa magbubukang bibig pag nasa pako na Diyos mo? Ano, wala talaga? Paano master nito maging Shiva, Zoroaster, Vishnu, stupid motherfucker FU, bukod tanging Christian gusto mapabilang sa roster ng Hindu? Baka Hindot! Isa sa mga idol na feeling gods din, na palaging second coming kahit una pa lang mga wala naman dating. Ako, gusto ko lang mahanay nun sa Zik, Delo, Santo, Banjan. Kaya nga matalinong rhyming, yung lyrico nice din, yung pang-disco grinding. Kaya ito, pasok pa rin sa yung bumbunan warning na di mo kakayanin yung mga dikit-dikit tuling na nasa squatter house pagaling. At kaya nga rin mag-comedy mala Andrew yakin lyric-wise sakto. Kaya anong panama nitong Christian sa may impluensya ng Espiritu at Santo? Amen? Ano? Invento lang? Lahat ng aking nabuhos? Itanggi mo, boss. Kaso sa Christian ka, di ba? Di mo pwedeng sabihin gawa-gawa ko lang ang Diyos. Tapos na ako mag-preach. Nasa na yung gold bars? Wala! Walang panggugoyo just to please the people. Hindi ko kailangan tumalo ng Bicol dahil sa ginto. Mali. Kamali pa yun. Okay. So una, may mga dumi sa performance. Stumbles, di ba? Stumbles, slip up, stutters, ganun. Pangalawa, magkaiba sila ng atake. So, sa references angles pa lang, dun masasabi ko na lamang si Senseiya doon. Kasi nga, sabi ko sa inyo, naging maayos yung pagkaka-deliver niya. Para sa akin, nagamit niya yung angulo references ng na-deliver niya na maayos. Kaya naging convincing para sa akin yung mga angles na yun. Kaya sapul talaga si Kulas dun sa round na yun. Sa round naman ni Kulas, hindi naging ganun ka-effective yung mga angulo, mga references niya. At the same time, hindi niya ako na-convince dun sa mga angles na ginamit niya. And pangatlo, sa tingin ko, hindi masyadong tumatama yun kay Senseiya. So, round 1, bibigay ko yun kay Senseiya. So, di ko muna ipe-perfect yung round 1 para kay Senseiya kasi I'm expecting more. So, alam ko, kaya pa higitan ni Senseiya yung round 1 niya. So, I think it's a 9-7 in favor of Senseiya sa round 1. Ano pa? Ayun, hindi ganun ka-effective, hindi ganun ka-convincing. May mga slip-ups, may yung stumbles. Ano pa? Yun lang no? So, hindi masyadong direkta, hindi masyadong natatamaan si Senseiya sa mga angulo na ginamit ni Kulas. Si Senseiya naman, kabaliktaran ng lahat ng sinabi ko. So, malinis, effective, convincing. So, yun. 9-7, Senseiya. Round 2. Diyos mo. Ganun lang kasimple yung round 1. Diyos mo. Grabe kumagat. Alam nyo na, wordplay ng lahat. Inang to. Ito na iintindihan, hayop ka. Pag sinabing rap conquer,
Siya yung pambato ni Cerdeo. Pinakamahusay sa Maribele, sadyang underrated lang yung trono. At alam kong mismo ikaw, Sight, sa sangayunan mo ko, na siya yung pinakatumatak sa bataan. Palakpakan naman natin si Apollo. Ulul. Tinalo niya dito si El at Jason. Di nyo kilala yung obvious. In short, tinalo mo yung mga MCing di nag-iiksi sa Motos. Tinalo ka ni Jabo, ni Kilan, ni Calix, ano ba yan? Puta panda yung dinananalo sa hindi niya kalugar, huy talunan. Isa kang bato kang pioneer. Kung merong Battle of the Year, kung merong Battle of the Year, ikaw may Battle once a year. Ikaw ay warm up sa mga bagong merong patubong karir. Kung baga tong comeback mo'y matatawag din na the stepping stone appeared. Oh. Ba't ba kasi tumalang ka na naman? Dapat tumatanggi kay M-Site pag yung kalaban di taga-Bataan. Ilang mga laban pa ba yuyurak sa'yo nang magawa mo na tong lubayan para sa lugar mong binibitbit sa lugar na wala ka nalulugaran? Kasi real talk lang par. Kahihiyang ka sa kanila. Kulas ng Bataan, tanong anong pakiramdam na. Yung ipinangalan mo'y di malamang ipinangalanda ka ng iba. Kasi speaking of pangalan niya, nilaro niya yung kulas sa cool ass. Puwetang ina mo. Ibang klase ka mag-nameplay no insulto sa'yo. Tang inang to. Tapos tingin yung technical na yung ganyan. Eh ang effective lang naman dito'y pandidistract niyan. Laging sumasabat. Umiiling. Oo, puro foul yan. Hindi ka technical. Huy, may madayang technical lang. Kasi kupal. Oo, puro kakupalan lang tong animal. Sa laban yan kay Osi-Sosi, sa panggugulang todo bigay. Puta nagyayabang ng run dun sa kalaban niyang pilay. Real shit. Search yung Osi-Sosi versus Kulas. Nakasaklay yung kalaban niya ron mga pare. Oo, tinapat na sa nakasaklay, di pa rin marunong bumalanse. Kasi grabe, nananalo lang sa mga newbie. Puta achievements pa yun par. Pues ako naman yung rookie na sa mga Thunders manunupalpal. Kung tingin mo babata mo ko dito, pues mali ka dyan hunghang. Walang palag kung nanggugulang sa nanggugulantang. Kasi ikaw, para sa akin di ka banta. Magiging threat ka lang kapag ka nasa Nobilus ka na. Kaya para magyabang ng run, abay nakakatawa na. Sa gantong distansya lang kita tinatanong bak nasaan ka na ba? Tang ina, kasi magti 3 years ka na sa ligang halos di pa rin mapansin. Yung mga drive mo lang pa venue ang mayayabang mo narating. Inugatan ka na sa Motos, sa mga bago lang hinambing, pinagdidikit ka na sa unknown pero nung namer ka pa rin, samantalang ako. Okay. Ganun din. Pero ang pinagkaiba sa hanay ng mga ng bodybag sa'yo, ako yung kikilalaan ng pinaka. Kaya ano, puro bayabang mga naririnig nyo? Pues pasensya kung hindi niya deserve creativity ko. Wala nang sasakit sa punto nagpigil ako sa gabing to para lang lumibel sa basic na ini-spit mo. Kasi puro lang to. Ako si Ant-Man, ako si Thanos, paumay na asin. Ako di ako nagsiselfie bars about Marvel, sapat na malalowki kung dating. Kaya aning, di kasi Thanos, kung di mo kayang mayanig. At kahit pilitin maging Ant-Man, you're just nothing but a pest. At last, kung puro pa rin reference about comics ang ibabanat sa akin yan, it means ang matalo niya ako sa labang tuway kat ang isip lang. Okay. So, sa pagkakatanda ko, sabi ko kay Senseiya dun sa unang or sabihin ng first review ko sa kanya, naririnig ko sa kanya si Dave Denver, di ba? So, sa pagkakatanda ko sabi ko katunog siya ni Dave Denver. Kaya shoutout kay Dave. Sa ngayon, pangalawang review ko sa kanya, men. Para sa akin hindi ko alam kung para sa inyo rin, pero para sa akin kuwang-kuha talaga niya yung kung paano mag-deliver si Dave, kung paano mag-perform kung paano mag-perform si Dave, yung iba, hindi ko naman sinasabing lahat, no, yung ibang mga gestures ni Senseiya, mala Dave So, makikita ba natin ang Senseiya versus Dave sa Motus soon? So, Boss M-Zite, diba? Si Boss M-Zite lang yung sagot niyan. Pero, waiting tayo sa pedestal 4. Lapit na yan. Baka February yan. Malay mo, February. Kasi itong January, walang ultimo no? Walang nilabas na ultimo. So, pero, baka, kasi yung ultimo ng Motus, every January yan Diba? So, malay natin, late lang. Late mga January 4th week. Tapos pedestal start nyan mga February, March siguro. Di ako sure. So ayun, going back
Senseiya, ganun pa rin yung performance niya, no? Hindi pa rin bumaba yung energy, yung performance level. Ganun pa rin siya gumamit ng references, ng angles, lahat. Wala nagbago, hindi bumaba, hindi tumaas, ganun pa rin. So sabi ko sa inyo, 'di ba, hindi ko muna bibigyan ng perfect 10 si Senseiya kasi I'm expecting more, na baka tumaas pa yung performance level or 'di ba? Magkaroon ng isang solid na haymaker. So sa ngayon wala pa akong naririnig ng isang solid na haymaker doon. Pero masasabi ko lang, consistent si Senseiya from first to second round. Yun lang. Kung ano yung komento ko sa 1, yun din yung magiging komento ko sa 2. Halos the same lang talaga. So, yun. Kulas, round 2. Tapos ka na. Comics pala. Comics pala eh. Gagi, Naruto. Rasengan! Sight, salamat sa pagsamon. Ang cosplay ay isang sining na pwedeng i-incorporate daw sa isa pang sining na battle rap. Diba? Ibig ko sabihin, basta kahit paano may meaning, pwede parang paggamit ng props. Kaya kung hindi raw to konektado sa mga bara, di mo yung pwedeng mapalusot. At huwag kang mag-alala, mapa-cosplay man o sulat ko, parehas yung manunuot. Kaya sita, sa thinking ko, baduy na art yan ba ang feeling mo? Pwes, ito pang Sensei Guro! Ang babagsak ngayong makikita yung sining ko. At drop pa lang yon. Tsaka mas okay na to. Kaysa nung battle nyo ni Trilla. Naka-foundation ka, pre. Parang sadyang nag-makeup dahil sa battle rap pangit na imahe. Ang puti ng muka, sa camera halata. Kaso ang itim mula sa baba pababa. Kitang-kita yung hati, parang nagbigti. Parang may bitak sa lupang walang dilig. Akala ko nga si Casper kasi solid maglinya nung leeg. Ganon yung tan line. Tsaka tinalo ka ni Trilla. Nayanig ka sa mabababaw niyang tula. Nausog sa mababaho niyang dura. Kaya ironic to rin na may foundation ka nun, tas ikaw pa nauga. Paano kasi linyahan nito? Hinati-hati ka parang pizza. Foundation, ikaw pa nauga. Okay. Ang dura. Kaya ironic to rin na may foundation ka nun, tas ikaw pa nauga. Paano kasi linyahan nito? Hinati-hati ka parang pizza. Ngayon, may bilang ka na. Tangina, hinati-hati. May pizza. Congrats! Marunong ka na mag-pie chart. Diyan ka na mag-e-excel. Kaso yun ay nakaw lang. Hinati-hati mo yung pizza. Kay Tipsy Dina Hawaiian. Tangina, nag-line map pa. Diyan galit. Si 7K na Sasuke. Kaya, sorry kasi, Supremo, dito si Jiraiya sapagkat gaya-gaya po tumaya si Kakashi ka, pre! Wala kang sariling estilo na tinapat kay Naruto. Yun ang sabi ni Kilan. Kaya kahit magbababababars ka man dyan, di kita pakikinggan kahit pa ako ay lapitan o kapitan, kaibigan, makakatingin ka ng mainit-init pang! Papaitan. Atake unpredictable. Kaya nga sumasaga sa kada round na para bang si Choji. May ideya ni Shikamaru pag umanggil ni Eiji. Pag luminya parang say buhay malabong mabura. Agresibo, malaki ba? Punchline ko ay Sakura. Eh yung sayo, lumang linya at estilo gaya ng karaniwan. Rima ng liriko kaya ng karamihan. Tapos ikaw, pinakamagaling sa Bicol. Eh minsan lang magkasense yung mga common mo na linya. Talagang nangangarap to. Kasi paano ka naman naging higit sa iba? Kung ganyan lang mga banat mo. Putang ina, higit! Banat! Stretch, no? Kasi stretching lang kita, kabayan. Warm up ng di mo na malayan. Kasi sa susunod na buwan, semis, pakikipagsabayan pa ako ng sibak dun sa pala call out na si kamatayan. Kaya Grim, relax.
Pagtapos nito, magsusulat na ako, G. At kung bakit talaga ako nag-costume, pag-usapan natin sa round 3. Oh! Nag-aantay ka pa rin ng gold bars? Gising, ikay nasa Pinas. Yung hinahanap mong ginto, naging presyo na ng bigas. Okay. Okay. So, marami akong gusto sabihin. Umpisahan natin sa yan, pagka-costume niya ng Naruto. So, okay sana eh, no? Ito, ulitin ko lang, I'm not a fan of Naruto. Pero, nung nag-costume siya as Naruto, nag-antay ako na mag-uumpisa agad yung mga Naruto references niya. Okay? So, ito baka maraming ma-disappoint or mambash dito. Pero ito yung ano ko ito yung point of view ko sa round 2 ni Nicolas 'Di ba? Malakas 'yon, no? Hindi ko din disregard, mas malakas yung round 2 niya compare sa round 1. No disrespect kay Kulas, maganda 'yon, ulitin ko lang, mas malakas yung round 2 niya kaysa sa round 1 niya. Malinis. Second half, actually yung second half malakas 'yon. Pero balik muna tayo doon. Umpisa ng round 2, nag-costume siya as Naruto. And andun na ako 'di ba? Andun na yung expectation ko na mag-perform siya agad or magbibigay siya kaagad ng maraming mga Naruto references. And then nag-spit siya, ang dami niyang mga sabihin natin hindi siya naging direkta kung ano yung sinuot niya, kung sino siya, kung sino yung naging pinoportray niya, no, as Naruto, 'di ba? So natagalan ako, 'di ba? For buong first half parang nag-explain siya na sa mga hindi nagsasabi na hindi tatama to dahil nag-costume ako kasi sining pa rin naman to. Yes, I get it, no? Art. Pero parang nawala kasi yung, alam mo 'yon? Kumbaga nawala yung apoy Nawala yung apoy kasi ako sa akin nag-costume na siya. So andun na yung start na kaagad ng mga references ng sa kung sabi ko kung ano yung pinoportray niya, 'di ba? Pwedeng ganoon Mas malakas impact sana noon, 'di ba? Sa perspective ko opinion ko lang. Then ayun, sabi ko nga pagka start niya ng round 2, ang dami niya munang lines, 8 lines, 12 lines. Hindi ko alam kung ilang lines 'yun, pero ang dami muna bago pumasok dun sa mga Naruto references. So, para sa akin, siguro kung binaliktad niya yon, halimbawa, pagka-base niya, Naruto references agad. Tapos, after niya dun sa Naruto references, siguro, para sa akin, mas maganda kung hinubad niya yon. Hinubad niya yung costume. Or sabihin natin, sige, hindi natin babaliktarin yung sitwasyon. Nag-perform muna siya ng round 2. No, kasi 'di ba marami pa nga siyang mga fillers bago pumasok dun sa Naruto references yung mga pangalan, Sasuke, ano ba yun, basta marami. Hindi ako fan ng Naruto, pero syempre kapag may mga pangalans naman, I think magiging familiar naman ako doon. Ayun, Sasuke, Jiraiya ba yun, something, 'di ba? Tapos anong nangyari? Ayun, sabi nating sana nag-perform muna siya, 'di ba? Kasi tawag dito. Tapos pagka second half, doon siya nagsuot ng Naruto references. Kaya yun nga medyo natagalan ako dun sa dating nung Naruto na mga pangalan. So medyo nabawasan. Excited na ako No, real talk, excited na ako. Tangina, nag-costume ng Naruto cosplay. 'Di ba? May ganun pa nga siya nabanggit, cosplay. Tapos nag-expect na ako na tas biglang, yun nga, sabi ko, nawala yung apoy, nawala yung excitement ko na marami pa siyang ibang sinabi. No? Although, yes, tawag dito, set up yun sa darating na second half, pero ang natagalan ako doon. So, sayang, siguro sa mga Naruto fan, magugustuhan nyo yun, o sa mga anime fan, pero, dito, anime fan din naman ako, pero, dito sa round 2 ni Nicolas, medyo natagalan lang talaga ako dun sa sa
palo nung costume niya, no? So speaking of anime, nabanggit ko na to eh. Abangan nyo yung Poison 13 versus Gorin Talas. Putang ina. Abangan nyo yun. Sa mga anime fan dyan, magugustuhan nyo yung laban na yun. So, yun. So, malakas yung round 2 ni Kulas, pero I think hindi siya ganun kaklaro eh. 'Di ba? So, I'll go with Senseiya pa rin dito. Pero, dumikit to. Second half lang kasi yung pumalo kay Kulas dito eh. Second half lang. Doon pumasok yung mga magagandang references. Tapos yung Rasengan dapat ginawa niyang papaitan. Angas nun kasi sinabi niya hindi siya predictable daw. So okay yun para sa akin. Kaya nga maganda yung second half eh. Maganda talaga yung second half. Kaso pagdating dun sa first half, tagal eh. 'Di ba? Ni-ready niya yung buong first half para dun sa second half, para maging effective sa second half, which is para sa akin pwede niyang gawa ng maikling setup eh. 'Di ba? Siguro 4 lines, 8 lines or 'di ba? Tapos pasok na kagad sa kung ano yung pino-portray niya. 'Di ba? Pwedeng ganoon eh. Mas maikling setups, 'di ba? Kaya 'yon, alam ko kaya 'yon. So, ayun. Senseiya pa rin ako dito 9-8. So that's 18 to 15, 7-8, 9-9. So first 2 rounds Senseiya. Ang ginto naging presyo na ng bigas. Ay na ito ang tanga. Predict na nga kita sa pag-anime mo. Binuong rounds mo pa talaga. Yaw! Alam nyo ba kung gaano to ka-rich sa simpleng scheme? Umaabot pa yan ng Ilocos para lang sa punchline na ding-ding. Dang! Kesa pagkain daw yung galing sa Ilocos. Di ba grabe ka kayo ba? Tang inang to, ginagawang punchline yung pasalubong ng tita niya. Pag ako nag-punchline ng pagkain, mag-iinit ka sa hibla. Talagang sa ini-express nitong Bicol tol, makakatikim ka. Tapos sabi niya pa, buong rounds mo about sa bilog, iisang circle pa kayo niyan. Di naman sa pagiging bitter, pero same lang yun nung linyang walang iwanan hanggang bumilog, ganun ang circle, ano? Di ba nice din? Palakpakan naman natin si Kulas G, tang inang to. Lol, di na kailangan pa ng proof, alam kung gets nyo naman din. Nangungopia to sa class niya ng gusto ko palabasin. Tapos sabi niya rin, ulul, fuck that line marking yan ay sayang lang sa oras. Kasi kung pupunahin ko mga mali mo abutin tayo ng bukas, kaya change topic. Nilait mo si Calix kasi sa online na nagkampiyon. Ang nakakatanga lang, kasali ka rin sa tournament na yun. Tapos titulo ni Kilan, question. Medyo umu-awkward ka na gago. Di naman klise yung angulo mo, sadyang insecure ka lang masyado. Pero kung sa bagay, ano bang bago? Di ba ugali na yun na pangmasta? Basta inggitero maninira talaga ng mga bagay na wala siya. Pero huwag kayo tumawa. Kasi magcha-champion na yun sa Bataan. Sheesh! This upcoming July 13. Congrats naman natin, papasok na ng finals. Yung kalaban niyang si Grim. Tingin mo aabot ka pa sa Grim na kumali ka ng kutob. Punchline ko ang magdadala sa'yo sa impyerno, di mo na kailangan pa ng sundo. Yung pagiging finalist mo kay Sir Deo, wag mo na iyabang pa Diyos ko. Madali lang umabante sa isang liga kung ang puhunan tamod mo. Ano? Di ka sinutyo pa ni Sir Deo? Iyan nga yung kinaingitan sa'yo ni Calix. Ang aangas-angas yun sa battle, pumapatol kay sa Rabbit. Kay Rabbit. Diba? Walang panalo kahit corny pa binubog ako, kahit turuan pa ng Sir Dio Obrato. Ano? Yan ang kaibahan natin. Ako ginamit ko yung bakla mo para makabuo ng angle. Ikaw ginamit mo na yung bakla mo na pasubo ka pa sa akin. Kasi mapabattle, rapat music, alam mo hindi ka papantay. Pag nasa ulo mo yung mga tracks ko, doon ka lang sa akin makakasabay. Kasi usapang music lang, patay. Kasi offbeat ang lintik. Kumasayan sa 44 rap challenge, tapos pinahirapan niya yung beat. Kasi yung melody, Kasi yung melody, tinatamad na tayo, pumasok sa trabaho, namupo kinang ina mo, huwag kang gagawa ng track pag may pabasa sa inyo. Ang ina 44 bars challenge, tapos pabasa yung tono ang tuta. Inyo. Ganto yung mga rapper na nagtatago ka pa. Ganto yung mga rapper na di pwede sa mga rap song at open mic. Isa pang lapat mo sa 44, kakaltukan kita ng 45. Yung pitch mo hindi babagay tol sa kahit anumang music type. Kainis kasi yung tono at ang melody mo, super fly. Yeah!
Mula sa lane marking, gay shit angle, wak ng music at iba pa. Tinuring mo kung underdog kaya dinog show lang kita. Ha? Okay. Malinis. Walang dead air. Consistent. 1, 2, 3. So, although yung expectation ko sa performance ni Senseiya, so nag-expect pa ako ng mas mataas pa, no? Kaya nga nag-9 lang ako sa round 1 kasi I'm expecting more sa rounds 2 and 3. Pero anong nangyari, consistent naman si Sensei, hindi naman bumaba yung performance level niya, yung energy niya, yung stage presence niya, hindi bumaba. Ganda ng mga nasirip niyang angulo, effective lahat yon. So 1, 2, 3, 9 points lang ibibigay ko. Siguro sa mga next na battle ni Sensei, makikita ko ulit yung sana makita ko yung mas malakas na Senseiya. Kasi from his last battle against Supremo, ganda ng niya dito. Ganda ng bawi niya dito. Malinis, consistent, walang dead air. Para sa akin, walang dead air yun kasi tumatama Tumatama. Tapos, ayun. Hindi siya masyadong aggressive dito, no? Pero yung energy niya is kumakain, no? Kumbaga nakaharang yung aura niya na hindi ako magpapatalo, no? Bawi ako dito. So, gano'n, no? Medyo nakukulangan pa ako sa haymakers. Nakukulangan pa ako sa aggressiveness. Yun. So, yun na lang siguro yung sa delivery, okay na no? Siguro konting diin pa. Andun na yung diin, andun na yung punto. Kasi konting konting swag pa sa delivery. Yun na lang mga konting improve para kay Senseiya. Tapos, yun. Mas madiin na delivery. Mas magandang mga setups para dun sa pinaka haymaker or punchline. Ayun na lang yung mga improve kay Senseiya or para masabi ko na maging perfect yung yung magiging score ko sa kanya. Yun, pero consistent all 3 rounds. So, pwede ko na iskoran to 27 points para kay Senseiya. Kay Kulas, meron siyang 15 kanina. So, round 3 pakinggan natin. Tangina, mukha akong nauto. Sa costume na tig 150. Na-distract daw siya sa pagpapalit ko ng anyo. Ang tawag doon, kawarimi. Kaya round 3 game! Round 1, puro Christian. Round 2, nag-Naruto. Nakuha ba yung ideya ng concept? Nasa round 1, merong Christian. Nasa round 2, merong Naruto. O, di ba walang connect? Ulol! Papapapapak! Tamod ni GL! Tamod ni GL! Anong akala mo? Meron na naman akong concept from 1 to 3 at mga pilit na wordplay. Gagi! Gusto lang kitang kengkuyin at matupad dito, pangarap ko mag-cosplay! Kasi sino ka ba? Sino ka? Kampiyon na enkwentro? Nung finals nyo nga, mga bulok naman kayo. Sa vocabs, kulang din. Parang palitan ng mga di masabing nakaw kasi dati nang sulatin. Mga lumang barang walang may-ari kasi walang gustong umangkin. Boring. Boring ka na kampiyon. Napanood mo ba yung Apollo versus Uno sa finals ng BRC? Ganon. Layered yung writing, intricate yung rhyming, talagang malaki ko kasi yung matching my flame. Yung sa inyo, paulit-ulit na sigaw, bargain, but no VAR has gained. Nag-champion ka sa game na ang standard ay lame. Kaya kung ikaw tol, natira nun sa table, ikaw yung Pinoy piece of shame. Niyabang ko si Apollo? Kasi pagiging kampiyon di ko nagawang gawin. Tanga! Gusto ko lang sabihin na yung finals nyo, elimination lang sa amin. Real talk yan. Tsaka binanggit ko lang si Apollo para maalala nyo yung pagkamuhi niya nung tinuta siya ni Atoms na bully siya doon. Pero Polo Bataan sa kamay ng Bicol, di mauulit ngayon dahil history will not repeat itself parang nanonood ng porn. Borado! Oh, tila aalma. Sige, usap si Mickey D at Deo. Set nilang dalawa. BRC versus Encuentro. G! Tignan natin kung papalag mga yan. Kasi game kami. Basta yung venue sa Bataan. Layo nyo Malayo kayo, gagi. Halfway. Tas sama mo ulit si Trila. Yung pinagkakalat mo dito na dumaya sa'yo. Issue kasi talagang na-depress to man. Wala daw puntos sa pagbara, ba't daw iniskuran?
Christian, no good yan. Kung galit ka dahil naluto ka sa Bicol, wala nang siraan, express mo lang. Tsaka, dinaya talaga daw siya ni Trila. Pero yung sabi niya kay Supremo, si Third ay madramang Bisaya. Isa pa, si Third ay madramang Bisaya. Simpleng call out kay Third D. O di ba dapat kay Trila kang umangangaw, hindi kay Third? You're barking at the wrong tree! Nakikisakay sa hype para suporta sa linyang pambato. Ang lagi drama mo, aba ano? Ginagamit mo yung tree sa atake? Sino ka ngayon, Sensei? Si Yamato? Talagang tinitira na sa tuktok ng pedestal. Hindi niya kasi makuha. Ganyan talaga yung mga di marunong umakyat, namamato ng bunga. Walang kadala-dala. Pinainan ng puno yung bunga kinagatan. Sa pag-aakalang magiging madunong yung Christian, nagkasala na naman. Speaking ng kasalanan, haba. Speaking ng kasalanan, may kanta to. Pamagat, abortion. Patay. Talagang talo sa bit, di pasok sa binary. Title pa lang na abortion, pilit na yung delivery. Kaya nga, tinalo din ito ni Supremo, tinadyakan kawawa, dinagpasan sa gasa, binagsakan ng bara, binalipag hanggang bumaliktad tong si abortion. Ikaw nilaglag ng bata. Oo, pinatay ka na. Okay. Ganda yun. Una ni Trila, pinangalawahan ni Supremo, na-crucify tong traidor. Pero sa pangatlong araw, mabubuhay daw yung Christian na Sensei. Kaso nag-Naruto, you won't be born again, wala kang Edo Tensei. Kaya ibabaon! Halika bro, nandinayo mo ang ligan to. Yun naman aking pagkakamali na ko dahil kabisado ko ang underground lalo't galing sa mina to. Ngayon ang tanong, Christian, kailangan mo pa ba ng ginto? Kung peking anyo yung nais mong masipat. Christian, kailangan mo pa ba ng ginto? Kung sapat na kay Judas ang pilak. Hindi na. Kalimutan mo na yung katangahang sinisigaw nun. At wag mo na ring isipin yung ginto. Sensaya, hindi ikaw yun. Okay. So, katulad ng round 2, no? Yung mga Naruto references na sa bandang huli na naman. So, hindi na ako nag-expect eh. Hindi na ako nag-expect sa mga Naruto references kasi sabi nga niya, 'di ba, cosplay lang, natupad yung pangarap na mag-cosplay. So, hindi na ako nag-expect ng mga Naruto reference dito, mga Naruto names. Pero, yun, pumalo na naman sa round sa bandang dulo. So, siguro sa placing lang ng mga sa pagkakasunod-sunod lang siguro ng mga angulo na na references doon lang ata na para sa akin doon lang nagkatalo, no? Kasi ang ganda nung kay Sensei ano talaga malalaman mo na na sobrang ganda nung latag, no? Ganda nung himay, ang ganda nung latag niya dun sa mga verses niya. Kumbaga may pattern 1 2 1 2 1 2 1 2 ganun 3 4 3 4. Basta ang ganda nun, real talk, ang ganda nung pagkakalatag ni Sensei doon. Kay Kulas, medyo watak-watak, no? So medyo inahanap ko pa kung saan ko connecta yung isa. Parang ganon. So tapos ang tagal naman, medyo mahaba yung setup, matagal yung dating ng haymaker, ng punchline, ang tagal ng dating ng references, 'di ba? So ayun, medyo nakulangan ako sa performance ni Kulas dito. All 3 rounds bibigay ko kay Senseiya. Pero yun, 7-8-8 naman kay Kulas, no. Hindi naman masama hindi naman naging masama yung performance niya, pa rin naman, malakas pa rin naman, pero I think hindi lang talaga sapat 'yon para matalunin si Senseiya. So that's 23, tama ba ako? 27-23. All 3 rounds Senseiya. Pati league Maliktana ayun. Ibang klase. Pero salamat din Urado, Elika, syempre kay Tulala, maraming salamat sa pagpapahiram ng venue. Pero ang boto ng Urado 2-1. Mag-ingay para kay Senseiya. Shoutout kay Yun, munti ka na, Senseiya. So judges tayo, tingnan natin kung ano yung reason na isang judge na bumoto kay Kulas. Pero sa akin all 3 rounds Senseiya 'yon.
shoutout sa kasama ko si Jais A, tsaka sila Tom Signos, kay John Christopher Saunara, tsaka sa Motus. Salamat Motus. Congrats kay Sensaya. Shoutout sa mga kasama ko dyan sa... Yun, integer nga pala, shoutout Manifesto, Poetic Mafia, tsaka Triangulo, Socolas versus Sensaya. Round 1, malakas, sobrang lakas ng style, hybrid jokes and bars ni Senseiya. Tapos, binigyan ko siya ng 12 points. Tapos, dito naman kay Kulas, medyo mahaba yung setups niya. Though, mas aggressive yung delivery niya. Kaya, nakakuha siya ng 9 points para sa akin. Yung mga points na yun, yung mga sobrang lalakas na linya, creative. Pinaka-creative na mga narinig ko, pinuntosan ko sila doon. So, round 1 kay Senseiya ako. Round 2 naman, kay Senseiya, hybrid pa din yung style niya, joke tsaka bars, halo. Tapos, naging consistent lang, naging flat yung round 1 niya para round 2. Binigyan ko siya doon ng 9 points. And then, dito naman nagulat ako, nag-Naruto cosplay si Kulas. Doon, sobrang nalakas na mga reference niya doon ng Naruto na in-implement niya para mapunta sa kanya yung round 2. So, round 2, binigay ko kay Kulas. And then, round 3 naman, bigla na lang naging mas focus sa jokes. Ito si Senseiya. At yun yung pinakamalakas niyang round para sa akin. Though, maikli din yung setups niya kumpara kay Kulas. Tapos kay Kulas naman, siguro masyado lang nababad dun sa Naruto reference. Kaya parang nagiging predictable na yung karamihan sa linya niya. Pero malakas pa rin. Malakas pa din yung aggressiveness niya in terms of delivery tsaka mga jokes. So yun, ang points dito ng round 3 is 13 points, dito naman is 10 points. So ang boto ko is 2 rounds para kay Senseiya and 1 round para kay Kulas. Round 1 and round 3, Senseiya, then round 2 naman kay Kulas. Thank you Motus, thank you kay Kuya M-Site. Mengking ay likha. Round 1, dikit, pero binoto ko si Senseiya kasi yung angle nung Kulas, stretch sa Christian. Then, Okay. round 2, ang overall na naging judging ko is may mga haymaker na binibigay si Kulas, pero kasi yun, natatapatan din ni Senseiya, plus may mga suntok pa siya na hindi nagagawa ni Kulas. So, all 3 rounds ang binoto ko talaga si Senseiya. So, yun. Yun, tulalaman. Ako lang yung bumoto kay Kulas kasi bakit ba? Mas matalino yung pagsulat ni Senseiya ng mga linya. Pero may problema ako sa round 2 niya na parang naramdaman ko na parang kinakabisa yung linya na sakit din naman natin yun, di ba? Mas natripan ko yung parang aggressive niya ni Kulas na buong mula round 3 na ganun. Pero yun nga, hindi naman malayong score sa mas gigil. Salamat Kuya Sai. So ayun. Di na siguro ako mag-explain. I think nasabi ko naman na. Pero ayun, all 3 rounds ako Senseiya. So yun lang naman yung ko. Yun lang naman yung hatol ko sa battle. Kaya shoutout kay B-Mark. Sana mapanood mo, sana nagustuhan mo. And ayun, medyo napahaba tayo. 48 minutes yung naging usapan natin dito. Pero I think nasabi ko naman lahat, mga gusto ko sabihin, lahat ng opinion ko sa battle. Kaya sana nagustuhan mo. And kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.